Noong 2014, nagulantang ang pamunuan ng US military dahil sa isang intelligence report na may isang Amerikanong sekretong pinapasa ang sensitibong military information ng sandatahang lakas ng Amerika sa China. At lalo silang nagulat nang makumpirma na ito ay dating decorated pilot ng US Marine Corps na walang criminal history, veterano sa maraming misyon sa Middle East at Europa at nanumpang maglingkod ng tapat sa bayang Sinilangan. Paano niya nagawang magtaksil sa US? Paano siya nabuking at ano ang parusang kanyang kinakaharap? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Bukod sa pag-aalay ng buhay para sa sinumpaang tungkulin upang protektahan at ipaglaban ang kapayapaan at kasarinlan ng isang bansa, isa ring sukat ng pagiging isang sundalo saan mang dako ng mundo ay ang pagiging loyal nito sa pinoprotektahan na teritoryo. Bukod sa eksklusibong pagseserbisyo sa bayan, isa ring sangkap ng loyalty ng isang sundalo ang pag-iwas at pagtanggi nito sa anumang koneksyon, pakikipag-usap at lalong-lalo na ang pakikipagtrabaho sa mga tinuturing nilang katunggaling paksyon o bansa. At para sa dating US Marine Corps pilot na si Daniel Dugan, ang bansang minsang inalayan niya ng kanyang buhay ay bigla ang itinuring siyang isang kalaban. Ang dating magiting na sundalo ay inakusahan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa pinakamalaking kalaban ng Estados Unidos, ang bansang China. Ipinanganak si Daniel noong 1969 sa US kung saan siya mismo napabilang sa sandatahang lakas, partikular na sa US Marine Corps. Sa loob ng 13 taon hanggang 2002, naging isang fighter pilot at instructor pilot si Daniel hanggang siya ay ma-promote bilang isang major. Bukod pa rito ay nakatanggap siya ng iba't ibang parangal bilang bahagi ng ilang mapangahas at delikadong misyon ng US sa Middle East at Europa. Subalit pagsapit ng 2024, ang dating pilotong mataas ang ranggo at tinitingala ay kasalukuyang nakapiit sa masikip at madilim na solitary confinement sa mga bilangguan sa Australia nang halos 20 buwan na ang nakakalipas. At kung mapapatunayan ng US government ang kanyang involvement sa kasong inaakusa sa kanya, kukunin ng US si Daniel at haharap sa 65 years na pagkakakulong. At para sa 55-year-old na si Daniel, isa na itong habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit paano nga ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Sa pagretiro niya sa pagkapiloto, pumasok sa pagninegosyo si Daniel. Sa katunayan, taong 2005, siya ay lumipat at tumira sa Australia kung saan binuo niya ang Top Gun Tasmania, kung saan nagsasakay siya ng mga sibilyan sa mga military jets kapalit ang malaking halaga. Sa kanyang paglalagi sa Australia, tila na-in-love ang dating sundalo sa bansa at kultura nito. Sa katunayan, binitawan ni Daniel ang kanyang US citizenship at napagdesisyonan na maging isang Australian citizen. At kinalaunan, hindi lamang sa bansa na in love ang sundalo, kundi pati na rin sa isa sa mga mamamayan nito. At dito niya nakilala ang kanyang asawa na si Safrin. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 6 na mga anak. Pagdating ng taong 2014, si Daniel ay nagdesisyong lumipat sa Beijing upang maging isang aviation consultant dahil na rin sa isang magandang offer mula sa isang flying school kasama ang buo niyang pamilya. Dahil sa career move na ito, napilitan siyang ibenta ang una niyang business na Top Gun Tasmania. Habang nasa Beijing, tumira sa isang address ang pamilya ni Daniel kasama ang isang Chinese na nagngangalang Su Bin. Yan ay dahil si Daniel at Su Bin ay magkatrabaho sa kumpanya na nag-hire sa kanila na isang South African-based flight school at nagtayo ng branch sa Beijing, ang TIFASA o Test Flying Academy of South Africa. Pero lingid sa kaalaman ni Daniel, ang inaakala niyang trabaho dala ng hilig at passion sa pagpapalipad ng eroplano ay magdadala pala sa kanya hindi lamang sa pinakamalaking dagok sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa spotlight ng bangayan sa pagitan ng dalawang higanting bansa, ang United States at China. Ayon sa Homeland Security experts ng US, hindi dapat kailanman magpapalitan ng military strategies, secrets o kung anumang uri ng impormasyon ang sinumang sundalo ng bansa, lalong-lalo na kung ang makakakuha o makakatanggap ng mga naturang impormasyon ay ang bansang China. Kung tutuusin, sa unang tingin, tila naghanap buhay lamang ng marangal si Daniel para sa kanyang pamilya. Ngunit ayon sa detalye ng kasong kanyang kinakaharap, nakapag-share umano ng mga sensitibong military information si Daniel sa kanyang pagiging instructor sa TIFASA. Bagamat iginigiit ni Daniel sa kanyang mga statements na inilalabas na mga sibilyan lamang kanyang tinuruan sa Beijing, iba ang lumalabas na katotohanan ayon sa mga reports ng investigasyon na nakalap ng US military.
Mariin na sinasabi ng US government na habang nasa Beijing ang dati nilang sundalo, nagturo, nagbigay at nag-share ito ng military intelligence sa mga Chinese Air Force pilots na nagpanggap ng mga civilian at umattend ng mga klase ni Daniel sa Tifasa. Tinuro umano ni Daniel ang isang technical na aspeto kung paano magpa-landing ng fighter jets sa isang aircraft carrier na tinatawag na carrier arrested landing sa terminology ng mga piloto. At ito ay maituturing na top military secret ng US na hindi kailanman sinishare, lalo na sa isang katunggaling bansa tulad ng China. Dagdag pa rito, ang mga nagpasok di umano ng mga Chinese pilots na nagpanggap na mga estudyante ni Daniel ay walang iba kundi ang kanyang kapitbahay at katrabaho na si alias Su Bin na pinaghihinalaang isang Chinese spy. At para sa lalong tila kamalasang natanggap ng walang kamuwang-muwang na si Daniel, naaresto si Su Bin noong 2016 sa US sa paghahack sa database ng US military at pagnanakaw ng ilan sa mga US military aircraft designs. At ang pangyayaring ito ang naging mitsa kung bakit lumabas sa radar ng US military ang dati nilang piloto. Sa madaling salita, tila naipit lamang sa sirkumstansya si Daniel. Pero ayon nga sa isang sikat na kasabihan, the ignorance of the law is not an excuse. At ito rin ang paniniwala ng mga eksperto. Bagamat tila sa unang tingin, walang kinalaman si Daniel sa balak ni Su Bin at ng China. Ang mismong akto ng kanyang pagtuturo ng top secret military techniques sa tinuturing na kalaban ng US ay sapat ng dahilan upang patawan ang dating kinikilalang bayani ng isang mabigat na parusa. Ngunit ganun pa man, higit pa sa pagkadismaya at galit ang nararamdaman ng asawa ni Daniel na si Safrin. Bukod sa ginawa lamang tila palabas ang kanyang asawa sa bangayan ng dalawang bansa, bakit raw bigla ang matapos ang isang dekada kung kailan pinakamainit ang hidwaan sa pagitan ng China at US? Saka palang kinwestiyon si Daniel sa pagiging isang instructor niya sa Beijing. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng asawa ni Daniel na pawang mga sibilyan lamang ang kanyang tinuturuan sa Tifasa, iba pa rin ang pininiwalaan ng US military. Sa katunayan, ayon sa kanilang masusing pag-aaral, nag-introduce ang China ng isang konsepto upang lalong makapagkalap ng maraming impormasyon ng kanilang sandatahang lakas. At yun ay tinatawag ng mga eksperto sa US na civil-military fusion. Para sa madaling pagpapaliwanag, walang malinaw na distinksyon kung mga sibilyan o militar ba ng China ang mga taong nag-aaral sa mga institusyon sa iba't ibang panig ng mundo na katulad ng pinagtatrabahuhan ni Daniel na flying school ng mga panahon na yon. Ito ay kung totoong hindi talaga aware si Daniel na mga spies ng China ang kanyang tinuturuan at pinagbibigyan ng impormasyon. Ang isa pang bagay na malamang na hindi aware si Daniel ay habang nagtuturo siya, masusi na pala siyang minamanmanan ng CIA at ibang ahensya ng US military. Ganun pa man, pinanindigan niya ang kanyang pagiging malinis, tapat at loyal sa bansang sinumpaan niya ng tungkulin nung una. Ayon mismo sa isang panayam sa kanya pag sinalin sa Tagalog, ang sabi ay, sa loob ng 12 taon, walang ni isang pagkakataon na isinaalang-alang ko ang sumpa ko sa bayang pinagserbisyuhan ko. Hindi ako kailanman lumabag o kumestyon laban sa konstitusyon. Dagdag pa ni Daniel sa panayam. Isa lang akong part-time employee ng isa sa pinakamataas na test pilot school sa buong mundo na pagmamayari ng mga pinakarespetadong tao sa aviation industry. At ayon pa sa kanyang asawa na si Safrin, na-offeran lamang ang kanyang asawa na magturo ng mga sibilyan na piloto na parte lamang ng trabaho kundi pati na rin ang pagkatao ni Daniel. Bagamat totoong pribadong trabaho ang ginagawa ni Daniel noong mga panahon na yon, ayon mismo sa US government, bilang isang dating US Marine fighter pilot, kailangan umano ni Daniel ng government approval sa pamamagitan ng isang state-approved na lisensya dahil umano sa nature ng kanyang trabaho. Pero para kay Safrin, hindi tanga ang kanyang asawa upang hindi malaman ang mga requirements na kanyang ginagawa. Bilang isang dating piloto, kumpiyansa si Safrin na ang ginagawa ng kanyang asawa ay right, fair at just lamang. Ito rin mismo ang pinaniniwalaan ni Daniel sa isang statement na nakuha sa kanya mula sa piitan. Pag sinalin sa Tagalog, ang sabi ay, hindi kailanman ako lumabag sa kahit anong batas. Bagamat tunog inosente at walang kinalaman si Daniel sa inaakusa sa kanyang kasalanan, iba pa rin ang tingin ng US pati na ang mga kaalyado nito, tulad na lamang ng dating UK Defense Minister na si Tobias Ellwood. Sa mismong mga salita ni Tobias Ellwood, isa itong pagtataksil. At ang pagtataksil umano ni Daniel sa kanyang bansa ay dahil umano sa pera. Ayon sa kanya, kapalit ng malaking halaga na kayanan raw ni Daniel na magbulag-bulagan at kalimutan ang kanyang duty at responsibility
bilang dating parte ng sandatahang lakas ng kaalyado nilang bansa na United States. Parehas lamang daw ang dahilan ng iba pang mga dating RAF o Royal Air Force pilots ng UK na kanilang nahuling nakikipag-ugnayan sa ibang bansa upang ikalat ang kanilang military secrets kapalit ng malalaking halaga ng pera. Ang kaibahan lamang, binigyan ng malubhang warning ng UK ang mga individual na ito na itigil ang kanilang kalokohan. Ngunit para kay Daniel, walang ni isang warning ang kanyang natanggap. Selda agad ang sumalubong sa oras na nalaman niya ang umano'y krimen na kanyang nagawa. Dagdag pa ng dating UK Defense Minister, maaari mong iwan ang armed forces, ngunit ang iyong loyalty sa iyong bansa ay dapat na laging mananalaytay at maprioritize. Bukod sa aligasyon at pag-share ng military secret sa China, nadagdagan ang kaso ni Daniel tulad ng money laundering dahil sa perang natanggap niya sa pagtuturo sa naturang flight school. Ngunit sa katotohanan, sapat ba ang $180,000 na kanyang natanggap bilang kabayaran upang mapiit ng higit 590 days sa solitary confinement at mawalay sa 6 na anak at asawa sa posibilidad na hindi na muling makita pa ang pamilya o kahit na maging isang malayang mamamayan? Ayon rin mismo kay Safrin, legal ang pagkakadeklara ng kanilang pera sa Australian government. Paano raw na tinataksan sila ng gobyerno sa kanilang income pero galing ito sa money laundering? Hindi raw talaga ito makatotohanan. At ang mas lalong nakapagtataka pa daw ay kung paano ang asawa niya lamang ang nakakulong sa mga oras na ito para sa aligasyon na ibinabato sa kanya ng US habang marami naman pala mga katulad niya ang di umano'y nagpapakalat ng mga sensitibong impormasyon sa mga kalabang nasyon. October 21, 2022 nang naaresto si Daniel sa Orange, New South Wales, Australia sa bisa ng isang US warrant sa kanya. Ayon sa kanyang asawa, bago pa man makulong si Daniel, inakala nilang isang normal na araw lamang yon matapos na ihatid ni Daniel ang kanilang mga anak sa kanilang mga eskwelahan. Nag-uusap ang mag-asawa na dadaan ang dating sundalo sa opisina ni Safrin upang hatiran ng kape ang kanyang asawa. Ngunit ilang oras na ang lumipas, walang kape ang dumating o anino ni Daniel ang nagpakita kay Safrin. Ilang sandali pa, isang tawag mula sa presinto ang natanggap ni Safrin. Boses ni Daniel mismo ang kanyang narinig at nagsasabing nandito ako sa presinto, puntahan mo ako. Hinuli ako ng US government. Agad na kumaripa si Safrin at nag-early out sa kanyang trabaho upang puntahan ang kanyang asawa sa presinto. Pagkarating ron, isang police officer ang kumausap sa kanya at ayon mismo sa panayam kay Safrin sa loob ng isang opisina, isang babaeng police officer ang humarap sa kanya habang tinitingnan umano ang report ukol sa kanyang asawa. At ang tanging narinig lamang daw ni Safrin ay "This looks bad" o sa Tagalog, hindi ito maganda. Noong mga panahon na yon, napaka-questionable ang mga naging hakbang ng mga otoridad sa kaso ni Daniel ayon kay Safrin dahil matapos pa ang 2 buwan, saka palang inireveal sa kanila ang kaso ng kanyang asawa. Para kay Dr. Glenn Colomides, naging parte ng Australian Army sa loob ng 30 years na ngayon ay isang international lawyer at defense analyst, ang kaso ni Daniel ay naging isang political na issue. Ang sitwasyon ni Daniel ay nagbunga sa tila umiigting na hindi magandang relasyon ng China at US itong mga nakaraang dekada. Ang dating trade partner at kaibigan ng Estados Unidos ay biglaang naging pinakamalaking katunggali nito at isa si Daniel sa biktima ng hidwaang ito. Dagdag pa ni Dr. Glenn, walang ni isang top secret at kahit na anumang impormasyon na binitawan, tinuro at isinare ni Daniel sa kanyang mga estudyante sa TIFASA. Ayon sa kanyang sariling investigasyon at pagsusuri, lahat ng mga lessons na ibinahagi ni Daniel ay pawang makikita sa mga libro, manuals at maging sa internet na kahit na sino ay pwedeng makapag-access kahit na kailan nila gusto. Ganun pa man, sa ngayon, si Daniel ay kinakategorya bilang isang extreme high-risk restricted and protection non-association prisoner na nakapiit sa 2x4 meters na kwarto sa Lithgow Correctional Center sa Australia. Dahil sa kondisyon na ito, naghain na ng petisyon ang kanyang pamilya kasama ang UN Human Rights Committee na ang pagkakakulong ni Daniel ay hindi makatarungan at nagdudulot sa kanya ng matinding psychological stress. Sa kasalukuyan, isang mainit na issue pa rin ang kaso ni Daniel hindi lamang sa pagitan ng China at US, kundi pati na rin sa buong mundo. At nitong Mayo lamang ay natalo ang apela ni Daniel sa Australian court na wag siyang ma-extradite o madala sa US upang makulong ng mahigit 60 years sa salang inaakusa sa kanya. Kapag nagkataon, isa na itong life sentence dahil sa kanyang edad.
Dahil dito, lalong nag-igting ang mga batas sa US at Australia, maski na ang UK, patungkol sa mga institusyon tulad ng pinagtatrabahuan ni Daniel noon. Sa mga naturang batas, pili na lamang at kakaunti ang maaaring ibigay na impormasyon ng sinumang instructor na magtuturo sa sinumang sibilyan ng anumang related sa military strategies at tactics. Isang mariin na halimbawa ay ang direktiba na nilabas ng Defense Minister ng Australia na si Richard Marles na pinagbabawalan ng mga dating Australian military personnel at pilots na ma-recruit ng ibang mga bansa, lalo na ng China. Ikaw, ano sa tingin mo? Makatarungan ba ang ginawa ng Amerika sa dati nilang piloto na nagsilbi sa bayan ng mahabang panahon? Huwag makatubiling mag-share ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.